nitong cash assistance. Pero ang akin lang ka-obet, kung mamarapatin po ninyo, ito po ay Opo. pera hindi ni Rex Gatchalian, ha? Yan po ay So, box tama ng po. goods na hindi ni Rex, hindi si Rex Gatchalian po ang nag-aabono diyan, ha? Opo, hindi Tama rin po po yan. si Tama po. hindi rin po si Asek Dumlaw po ang may gasta diyan, ha? Opo, ang Tama ating po. appreciation po dito, lalo na po sa middle class na nag-aambag-ambagan para sa perang ito, hindi ito pera ng mga Gatchalian. Gusto ko lang po liwanagin 'yon. Tama po. Yun! Di ba? Viral ngayon ng isang gasoline boy, mga kadonatics. On the way, he answered question. Grabe! Maganda yung sagot niya, mga kadonatics. At may sense talaga. Hindi katulad kay Claire Castro. Nag-viral to siya kasi yung caption doon is sinabing mas magaling pang sumagot kay Claire Castro na spokesperson ng palasyo. Kakatuwa naman, mga kadonatics. At eto nga, totoo nga. Hindi ko nakita kung ano talaga yung sinabi ni Claire Castro, mga kadonatics, kung bakit kinumpare sila. Maybe because of general statement na alam naman natin kung sumagot si Castro, mga kadonatics, para yung amo niya. Out of the point. Nonsense. Pero si Claire Castro may statement patungkol sa oil hike, mga kadonatics. Alam naman natin kung anong nangyayari ngayon. At presidente ng Pangmasa, biyahe Pangmasa ata. Eto, nagsalita na patungkol sa price hike, mga kadonatics, kung ano yung dapat gawin nila. Magaling pa kaya kay Castro din ito? Nako, eto, panoorin natin, mga kadonatics. Tama na natin si Gasoline Boy kasi nakakatuwa yung wisdom at knowledge niya, mga kadonatics, patungkol sa ganitong subject matter. Eto, grabe, maganda yung sagot niya. Ito palang sinabi ni Castro. Yan. Claire Castro, iginiit na hindi kailangang mag-panic buying dahil enough ang supply. Okay. Hindi daw kailangan mag-panic buying, mga kadonatics, dahil enough ang supply. Really? Tama ba talagang narinig natin, mga kadonatics? May sagot dito yung Gasoline Boy. Ito yung sagot niya, mga kadonatics. Kung tama ba talaga yung supply? Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless Wala talaga supply! Saan yung sinabi ni Castro? Gasoline Boy na nagsabi, Saan yung sinabi ni Castro na may enough supply? Nako, hindi nyo na makontrol Department of Energy. the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. At saka, prepare din sila na dapat may mga consistent supply sa bawat gasolina. So that was the time na pwede sila magsabi na huwag itaas ang presyo. At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. Paano yan? Paano yan, Castro? So, alam din nila na hanggang April 15 na lang ang fuel ng Pilipinas. Oh, no. Kaya ang maghaman, mga kadonatics, na mga owner ng gasoline stations, nagtaas agad ng presyo. So, yun na lang. So sabi nila sir, mag-implement sila sa gusto nila. Na wala na yun. Yun talaga. Wala tayong magagawa kasi wala tayong supply sa Pilipinas unless mag-allow ang Brunei at saka Malaysia. Pag allowed tayo magdala dito ang Brunei at saka Malaysia, possible pwedeng bumaba yung fuel. Pero let's say for example, settle na ang sigalot sa Middle East. Aabot pa yan ng buwan bago mag-roll back ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading from Philippines to Middle East or from Middle East papunta sa Pilipinas. So doon pa lang tayo magkakaroon ng mga konting rollback, pero as of now, nawala talaga. Yes. Yun lang. Ganyan dapat sumagot yung spokesperson, mga kadonatics. Totoo naman, mga kadonatics, aside sa Malaysia at Brunei, pwede naman tayong mag-ask or mag-export, mga kadonatics, galing Europe. Russia, kung pwede. Kung pwede daw sa Russia, mga kadonatics, di ba?
or sa Southeast Asian, sabi niya, Malaysia, pwede din sa US. Kaya lang mga kadonatics, yung pinagkukunan talaga natin, mainly sa Middle East. Mas barato kasi doon. Mas mura. Oh. Totoo naman talaga na buwanan pa mga kadonatics ang pagbiyahe ang shipment niyan, kaya matagal pa yan maka-rollback. Nako mga kadonatics. At eto, 'di ba may mga corrupt or mga gahaman na gas stations mga kadonatics ang nagtaas agad ng price kasi gusto na agad makapera. Grabe talaga. Sobra yung ginagawa nila mga kadonatics. Instead na tulungan yung mga tao, ay talagang pinapahamak pa at malupitan pa yung mga Filipino mga kadonatics. Can you imagine, nagtaas agad sila? Like, really? Yung mentality ng mga gahaman ng mga oligarchy na ito, talagang, pera lang talaga mga kadonatics. Wala silang pakialam kung anong mangyari sa baba. Basta makapera sila. Yan. It's a way of stealing money from the people mga kadonatics. So, bakit ganyan yung high priced? Well, anong sabi ng ahensya? Iimbestigahan lang namin. Imbestigahan pa. Iimbestigahan? Anong iimbestigahan? Ayan na nga yung preba na nagtaas sila. Ito mga kadonatics, ito ay ang sagot ng presidente ng Pangmasa sa interview ngayon. Hindi pa nga tapos mga kadonatics with DJ Chacha and Sir Ted Filon. Ito, pakinggan natin mga kadonatics. Maganda yung sagot nitong presidente nila. Ayan. Castro, igidit na kailangang hindi mag-panic buying dahil enough ang supply. Enough sa buli mo. Ito mga kadonatics. Ayan. Pakinggan natin. DJ and Sir Ted, magandang umaga po at sa mga nakikinig at nanonood sa atin lahat. Pasang Mazda pala. Nako, president ng Pasang Mazda. Gandang umaga po. Oo. Sir, kumusta pong kalagayan ng mga kasamahan ninyo dito sa Pasang Mazda? Dito po sa epekto pa rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Alam mo, Ma'am DJ, magula nung kahapon o nung Martes na itaas yan, talagang napakabigat na sa amin yan. At kanina nga, nakikinig din ako si Sir Ted. Ito ko kasi yung pangyayari ng pagtataas na ito. Nangyari ito noong June time yung Iraq War na inabot ang ating diesel. Kundi ako nagkakamali ito, may recollection, 90 pesos per liter. At ito nga po ay sumadsad tayo ngayon sa nasa 80 pesos per liter at tataas pa. Kanya po ang mga driver natin, Ma'am DJ, may mga ruta po kaming maigse na talagang pinulong ko na may mga 35 units diyan, gaya ng Del Marutam at Del Monte, hinati na lang po namin ng biyahe. Kumbaga 50% ngayong Merkules, 50% bukas para makasave po tayo ng krudo. At ang number one po dyan na Ma'am DJ, Sir Ted, yung hindi maabandona ang rota, makapagpatuloy tayo ng servisyo sa ating mana namin. May mga ulat po na sa ngayon daw parang nabawasan yung kita ng ating mga jeepney drivers. Para lang po mas maintindihan natin, magkano na lang po naiuuwing kita dahil po dito sa matinding presyo ng diesel? Alam mo, Ma'am DJ, sa totoo lang po, yung pong mahahabang ruta na kumukonsumo ng 30 liters, halos sa 600 pesos, 500 to 600 pesos po ang nawala dyan at napunta po ito sa krudo. Yun naman pong maigising ruta na kumukonsumo ng 20 liters, nasa 350 to 400 pesos po ang nawawala araw-araw. Ay, nako. Mga kadonatics, kung nakinig lang sila kay Tatay Digong noon na i-abolish na to, itong mga lumang sasakyan, yung mga jeepney na yan, mga kadonatics, napakagastos talaga yan dahil luma yung mga makina nila. Sobra kung kumain ng langis, mga kadonatics, kakaiba sa mga baguhan ngayon. Ngayon, yung sa panahon ni Tatay Digong, he was trying his best. O nga mga kadonatics, may nag-purchase na electricity na lang. Or yung panibago ngayon mga kadonatics na hybrid. Yun talaga yung gusto ni Tatay Digong. Mga kadonatics, hindi na sana kayo na namumroblema ngayon sa langis. Well, anyway, hindi sila nakinig. Kaya ayun.
eto, lumang-luma na talaga itong mga sasakyan na to eh, no? Ang disadvantage lang doon, para sa kanila, ang mahal daw kung kunin yung unit. Sabi naman, hinay-hinay lang bayad, subsidized din ng government. Di ba, mga kadunatics? Sayang. Balit yan niya po ang aking mga pakiusap sa aking kasamahan, sa aking kasapian. Pagtiyagaan lang po natin sapagkat talaga itong pagkakataon na ito ay hindi natin gustong lahat. Ipinaglalaban natin noon ang pisong dagdag pasahe, pero hindi po kasama itong biglang taas na ito dahil sa pagkakaroon ng kaguluhan sa gitnang silangan, yung pong gear ng Amerika, Iran at ng Israel. Oo, Biglaan po yan at talagang napakabigat. Oo. Ka-Obet, nabanggit nyo na po yung pinaglalaban nyo noon, yung dagdag na pamasahe po sa jeepney. Ang grupo po ng Piston, naghahanda na para maghain po ng petisyon for provisional fare increase. 2 pesos po yan. Ano pong posisyon ng Pasang Masta dito? Sasama po ba kayo sa grupo ng Piston? Well, actually, Ma'am DJ, to clarify lang po yung ito. Kami po yung original petitioner ng Okay. ang Pasang Masta, Altodap, at ang Busina. Ngayon po, kung maghahain sila ng petisyon, sila po ang talagang aplikante yan. Pero kami po yung nakapaghain na at yan nga po dinidinig ngayon at nagkaroon po ako ng addendum doon sa application namin na gawin ng 2 piso sapagkat yung piso po talagang kulang na kulang din po. Sa ugnayan naman po namin sa LTFRB, the other day with Chairman Bigor Mendoza, mukhang magiging positibo naman po yung aming inihaing petisyon maging 2 piso na. At baka ho sakali, ako'y umaasa at ang Altodap at ang Busina na baka itong week na ito magkaroon ng pagdidesisyon ang Malacanang. This week daw po, tama po ba yung dinig ko, Ka-Obet? Baka ho itong week na ito, itong Friday o baka hanggang next week po, Ma'am DJ. Inaasahan po namin na baka i-anunsyo ng Malacanang through the OTR yung pong kahilingan naming 2 piso. Oo. Sa Tuesday po, Ka-Obet, magsisimula na yung bigayan for tricycle driver. Susunod po ang mga jeepney drivers natin. Kanina kasama namin ng DSWD, 5,000 piso cash subsidy po ito. Bukod pa dun sa ibibigay na tulong na fuel subsidy talaga para po sa mga drivers natin. Para po sa inyo, okay na po ba ito? Enough po ba ito ngayon sa tindi ng nararanasan po ninyong hirap sa presyo ng diesel? Ma'am DJ, pinaikinggan yung interview kay Ma'am Irene Dumlao. Alam po ninyo, napakaganda na yung talakayan at nagpapasalamat ako itong AX, Assistance to Individual in Crisis Situation, sapagkat different po itong AX na ibibigay sa mga tsuper sapagkat nangangailangan din po kami. Medyo mahappy ako lang, Ma'am DJ, Sir Ted, nung panahon ng bagyo, tinawagan ko pa ang sekretary ni Sir Gatchalian. Alam po niyo, meron silang 15,000 boxes na ipamagay namin sa Pampanga, San Fernando, sa Manila, sa Cavite, dahil lamang po dun sa mga boxes na yan. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa kay Mama Irene. Tumutugon po sila sa lahat ng pangailangan. Ang naging listahan lang po namin noon, yung pong listahan ng mga local association na kinumpirma ng mga taga-DSWD. Ibinigay na po yung mga boxes na yan sa mga membro na talagang kailangan po ang tulong na nasalanta po ng mga bagyo. Ito naman pong 5,000 na ito ay napakalaking tulong na rin po sa amin, Ma'am DJ, Sir Ted. Sapagkat aside from this AX o assistance, meron pa rin po tayong fuel subsidy na makukuha na magagamit din pa po ng ating mga jeepney drivers. Yan po ay malaking tulong sa amin sapagkat talagang may crisis po tayo ngayon sa hanay ng transportasyon dahil sa pagtaas po ng mga petroleum product. Opo. At Kawawa talaga mga kadunatics. Pero at least may tulong silang natanggap mga kadunatics. Ngayon, ang kawawa dito yung mga pasahero. Isa mga kawawa dito kasi, tumaas ang presyo ng pamasahe mga kadunatics. Alam nyo, aside from traffic, yung pamasahe ay tumaas ay talagang mga kadunatics. Nakadagdag yan ng stress. Well, wala talaga tayong magawa. You know what, mga kadunatics? May kilala ako na isang Nigerian. Isa ding owner ng oil company na nag-export mga kadunatics sa Southeast Asia. Especially dito talaga sa, sa Vietnam, mga kadunatics. Sa Vietnam. At alam nyo ba, mga kadunatics, napakaganda ng prices nila. Kahit amid sa
sa nangyaring sigalot ngayon mga kadunatik sa sa Middle East, doon hindi nag-iba yung price nila. Mas maganda. Kaya nga, according sa research mga kadunatics, ang Vietnam hindi masyadong nag-increase ng oil price mga kadunatics dahil nga yung exported langis nila hindi galing sa Middle East, karamihan na. I'm not sure kung huge amount of number mga kadunatics ang percentage na kinukuha nila sa Middle East, pero may mga exporter din galing sa Nigeria at ibang bansa sa sa Africa mga kadunatics. Kasi doon napaka-rich ng oil doon mga kadunatics. So rich. Yung especially yung Nigeria na yan, nako, grabe yung langis sa ilalim ng lupa nila mga kadunatics. Kaya nakakapag-export sila eh. Iiyong yung Africa mga kadunatics, hindi talaga sila affected sa inflation ngayon eh, sa oil price hike. But anyway, yun lang yung information na tanggap natin kasi nag-message siya kahapon patungkol dito. Sabi niya, it's a good thing today daw na pwedeng negotiate sa ibang bansa mga kadunatics. Like sa bansang grabe yung affected talaga sa langis. Alam niyo ho, talagang kumbaga napapanahon yan kasi si jeepney driver may pinag-aaral na anak. Mahina ang kita mo, paano yung pambaon ng bata? Pwede ka nang kumuha doon sa AX, di po ba, no, ha? Tama po, sir. Yun, pamalengke po ni Mrs. Yun, at maging piyesa kasi ito fuel lang. So, kung kailangan mo ng piyesa, may pambili ka ng piyesa sa iyong hanap buhay. Napakaganda rin po naman in fairness nitong cash assistance. Pero ang akin lang ka-obet, kung mamarapatin po ninyo, ito po ay pera, hindi ni Rex Gatchalian, ha? Opo. Ayun lang, na-highlight kasi si Gatchalian mga kadunatics na tumawag sila. Ayun, sinagot din ni Gatchalian. Pero yung pera na yan, galing din sa tax ng taong bayan. Yan po ay box ng goods na hindi ni Rex, hindi si Rex Gatchalian po ang nag-aabono diyan, ha? Opo, hindi rin po si Asek Dumlaw po ang may gasta diyan, ha? Opo, ang ating appreciation po dito, lalo na po sa middle class na nag-aambag-ambagan para sa perang ito. Hindi ito pera ng mga Gatchalian. Gusto ko lang po liwanagin yun. Tama po. Yun! Di ba? Kasi mga kadunatics, mahirap na ma-credit sa kanila yung tulong na natanggap ng mga jeepney drivers mga kadunatics. Mahirap na! Nako! Grabe opportunistic itong mga politika no? Pag may mga ganyan kasing mga tulong-tulong mga kadunatics, gusto talaga nila ibalandra yung mukha nila. Sabihin mo na galing yan sa mga Gatchalian, galing yan Kadumlaw. Hindi ganyan si tatay, hindi ko mga kadunatics, as far as as much as possible mga kadunatics, ayaw nilang malagay yung pangalan nila sa mga tulong. Di ba? Yan. Ayun, Tama po. para ho tayo klaro. Ika nga, kwentas klaras. O sige. So, ang balita po, talaga bang aabot ng 2 piso? Ito na po ito'y dagdag sa minimum. Wala na po kayong dagdag na single per kilometer. Yan po, sir, ay napag-usapan namin sapagkat alam po yung sa crisis ngayon, kami naman po may mga damdamin na naunawaan din natin ng ating mga mananakay. Kanya, yung pong succeeding 4 kilometers after 4, hindi na po namin tinaksyan. At yun na lang po, samantala sapagkat yun nga pong nawawalang taas presyo, halos even lang po doon sa itataas na. Kung sakali ipagkalog po sa amin ng 2 piso started, halos even lang po, nag-break even lang po sa taas ng presyo ng petrolyo. Ayun, opo. At ano nga po, sir, ang ano nga ngayon, ang kumbaga, hindi ho din patas, yung mga barko, nag-umento na kaagad, karaka-raka, di ba? Habang, ang mga panlupa po na transportasyon, kasi nga kayo ay regulated talaga, hindi ho pwede agad-agad mag-umento. So, sige po, so ka-Obet, ako po ay nagagalak. Sir Ted, ano po? Sir Ted,
makapagdagdag lang po ako. Kasi kanina pa kita pinahihingay Ayan. ng Ma'am DJ. Napakaganda po nung nabanggit nyo. Itong oil deregulation na ito, 2 dekada na yan. Sapagkat talagang dapat po talaga, nabanggit nyo rin meron isang maliit na istasyon na nakipag-compete sa mga big three. Alam po nyo, Sir Ted, ito palabas lang nila yan eh. Kunyari lang yun, yung istasyon na yun, napakalayo sa ruta ng mga jeep. Kanya dapat po, ripasuhin Oo. itong magigiting natin, itong mga honorable congressman natin, honorable senators natin. Hindi po Dishonorable puro yung ata. flood control na yan, puro po ano-ano. At ikasuhin po itong oil deregulation no, sapagkat any given time, Sir Ted, Ma'am DJ, itinataas nila ang presyo na walang control. At ang DOE naman, sorry po, parang nagiging tagapagsalita pa at binibigyan pa ng magandang katwiran dahil to sa giyera na sa ganon, giyera sa Iran, Amerika, kanya tumataas. Paano po yung mga buffer stock? Oo. Iminahuli na nga po silang nagtaas, Sir Ted, prior nitong Tuesday. Iimbestigahan pa raw po. Iimbestigahan na huli na action nagtaas. Ba't po ba yan? Ano ba ang investigasyon pa ho doon? Actual na huling mataas ang presyo na hindi pa dapat itaas. Iimbestigahan pa. Oo. Sir Ted, alam mo, katulong ka namin Walang ng Ma'am sense. DJ. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga pagmamalasakit sa amin sanay ng transportasyon. Doon sa pagpitas-pitas ng mga magagandang batas na yan. Kulang ko kami sa batas pero natututo ko sa iyo. Yung oil deregulation na yan, dapat talagang ibasura na yan. At kailangan ang gobyerno lang umakto dyan. Dahil excise tax na yan. Tama po yung sinasabi Tama, nyo. yan, excise- Binigyan ng kapangyarihan ng excise taxes. Pangulo. Kailan linggo pa bago ipatupad yan? Kailangan na po natin. Maraming salamat, Opo. Sir Ted, at kay Opo. kaagapay namin sa pagpapaliwanag at Opo. maraming Pilipino Opo. ang nakikinig, nanonood Opo. at nagagana sa paliwanag ni Ma'am DJ Chacha. Opo. Yan lang po ang akin at maraming salamat, Sir Ted, sa pagkakataon. At ako po, sa pamagitan ng inyong istasyon, kung maitas man po ang pamasahe, Sir Ted, nakikiusap ako sa ating mga commuters na maunawaan po sa ninyo ang sitwasyon ng mga driver. Wala po kaming pagkukunan kundi ang pagmamaneho. Hindi po kami mga proponent na bilyon-trilyon ang mga ninanakaw. 2 piso lang po ang aming pinakiusap. Ayan. Maraming salamat, sir. At Apo. magandang umaga po. Kaobet, isa pong karangalan na aming malaman na kayo po nakikinig po sa aming programa. Enforcement! Araw-araw po. Enforcement lang po. Oo. Kaobet, kung hindi naman labis-labis, pasabihan na lang po ang mga taga-Pasang Masdang makinig sa True FM. Ano ba yan? Ang inyo po mga kasama. Oo. Opo. Salamat po. Salamat, Kaobet. Alright. Totoo naman talaga mga kadonatics ay, ewan ko, humingi pa ng emergency power itong si Pangulo, ha? Para at least mga kadonatics, ibaba ang price ng langis sa Pilipinas at diesel. Nako, pwede naman mga kadonatics na hindi na kailangan mag-emergency power kasi, pwede lang i-reduce yung excise tax na yan, taxes na yan mga kadonatics, or i-suspend or tanggalin na yung mga taxes na yan sa fuel mga kadonatics para, hindi masyadong affected kung may mga oil price hike. Pero, ewan ko mga kadonatics, hanggang ngayon, talagang halos lahat ng bilihin sa Pilipinas, lahat pala may taxes. Tapos, nalalaman lang natin na ninanakaw lang pala yung taxes mga kadonatics. Ay nakakapanglumo talaga. While we are struggling, ay sila ay nagnanasa sa pera ng taong bayan. Sarap talaga. Anyway, what do you think mga kadonatics, ha? Comment down below at babasahin natin yan. Na-affected ka din ba? Kumusta? Kung OFW ka, kumusta yung gasoline price sa inyo dyan? Tumaas na ba? Sa Pinas, sobrang taas na. Thank you, and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.